Okay, KGX. Focus tayo sa chart. Okay? So, tinitingnan ko to sa 4 hours time frame. Kung mapapansin natin, gumuhit tayo dito, no? So, nakita nyo ba to before? So, nung gumuhit tayo niyan, kung mapapansin nyo, ayun, no? Boom, no? Tapos, sabay biglang lumipad. Rejected siya dyan, eh. Oh. Sumakto yung guhit din natin ng resistance. Diyan siya bounce. Pero kung titingnan nyo, after mag-bounce, nung bumalik siya dyan sa area na yan, ay na tuloy-tuloy nang bumaba mga lodi. Okay? So ako naman, ang iniisip ko dito, possible naman na magkaroon ng ganito yung maging scenario niya. Pwedeng lumipad muna, tapos biglang bumagsak. Or possible na makuha ang 97K. Tingnan nga natin yung 1-day time frame. So 1-day time frame naman, ito yung ginawa ko. Mahaba talaga siya eh. So kung titingnan natin, dito sa ginawa ko 102. So possibility, no, na makuha pa si 98 or 96. So we'll see kung anong mangyayari dito sa charting natin. Natural yung magkakaroon siya ng bounce, ha? Natural yung magkakaroon siya ng bounce. Parang ito, di ba? Nung pag-drop, nag-bounce, and then nag-drop, nagkaroon ng bounce, and then nag-drop, no? Pero kung titingnan natin, no? Yes, nakaano pa rin naman siya. Kung titingnan natin, ha? Is okay. So kung titignan natin dito sa isang ginuhitan natin na chart, no? So from here, gumuhit tayo hanggang dito, subukan natin, ibaba pa natin ng konti. Okay. So far hindi pa siya breakout, no? So far hindi pa siya breakout. Pero once ito ma-break, nagkaroon ng isang candle dito, possible baka mag-drop to, no? Pero syempre may support tayo dito na kailangan niyang basagin. Sino yung kailangan niyang basagin na support? Unang-una, itong si 105. Pangalawa, si 100. Okay? Pangatlo, si 93. Possible magkaroon ng bounce dito sa area na to. Okay? So, kakaroon, for me lang to, ha? Baka mamaya, di ba? Para sa akin lang to, analysis lang natin to, no? Once ma-break, once ma-break yung area na to, 107,400, possible makuha natin. Syempre muna ito, si 105, si 100, tapos baka si 93. Okay? So yan yung nakikita natin for BTC, no? Kung titingnan nyo, guhit, ano lang yan? Guhit manok. O, pero kung titingnan nyo, profit. Guhit manok yan. Pero syempre, di ba? Tingnan natin, baka mamaya, di ba? May olat din, di ba? So hindi naman 1-day time frame to, ha. Possible magkaroon din ng bounce yan, pwedeng bumagsak, pwedeng umangat. Pag dito nabasag at nabasag tong 110 again and again, possible lumipad ng 113 ulit, okay? Pero wag kayo pakasigurado dyan, pwedeng mangyari yan, pero pwedeng mag-drop yan ulit, okay? Buwelo-buwelo lang. For the Ethereum naman, ang nakikita ko dito mga kapatid, no? Parang babalikan tong area na to. Kapag bumagsak si BTC, I think babalikan natin si 3.5. Sorry sa drawing, ha. Ganyan lang talaga ako mag-drawing, eh. I think babalikan si 3.5. No? So, pag binalikan si 3.5, possible dito na tayo mag-e-entry. Ako, pag binalikan si 3.5, mag-e-entry ako dito. Long position. Pero malay mo matagal pa yan, di ba? So pwede ka naman mag-entry ng long position dito sa 3.9. Pwede ka mag-short dito kay 4,049. Di ba? Pwede ka mag-long entry dito pero mag-cut loss ka lang agad dahil kapag binasag niya to, possible biglang bumaba ng 3.5 mga idol. Abangan ko yung 3.5 mga idol. Okay? So yun lang mga idol, napakasimple lang. Ako kasi sa Telegram ako nagsisend ka agad ng TA, no? Syempre ito
Syempre kung ma-receive nyo tong video na to, automatic, no? Kung anong oras lang kayo available. Pero sa Telegram, madali tayong mag-send ng ating TA. So, yun lang mga idol. Kung gusto nyo pumasok sa Telegram natin, Matik, no, nandiyan yung ating link sa description. So, dapat, ano tayo, ha? Dapat, BitGet users lang tayo. Saludo.